Shalom sa inyong lahat. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na papasa atin balang araw. Roma 8:18 sa bersyong Ang Salita ng Diyos Contemporary. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manonood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti sa isang masamang sanlibutan. Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalaw, tayo manalangin muna tayo at ang ating panalangin ay mula sa awit 84:8 hanggang 12. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, pakinggan mo ang aming panalangin sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nanaisin pa naming maging tanod sa pintuan sa bahay ng aming Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mahukbo, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Amen. Pampitong leksyon, ang problema ng kasamaan. Ang ating susing talata ay Apokalipsis 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Sa maraming isipan, ang simula ng kasalanan at ang dahilan ng pag-iral nito ay isang pinagmumula ng malaking pagkalito. Nakikita nila ang gawa ng kasamaan kasama ang kakilakilabot nitong mga epekto ng kapighatian at kawakasan at kanilang pinag-aalinlanganan kung paanong ang lahat ng ito'y walang hanggan sa karunungan, sa kapangyarihan at sa pag-ibig. Narito ang isang hiwaga na hindi nila mahanap ang paliwanag. Muli ay 3 paghati ng leksyon. Una, mga nakakabahalang tanong. Ikalawa, 2 mga bagay na uunawain. At ikatlo, ang pangwakas na tanong. Doon sa una ay dalawa ang tatalakayin, O Panginoon, hanggang kailan? At maraming bagay na hindi natin nalalaman. Sa ikalawa, 2 pa rin, mapagdudang teista at pananggol na kusang loob. At doon naman sa ikatlo, ang tatalakayin ay
pag-ibig at kasamaan. Unang pagkahati, ang nakakabahalang tanong. At ang una ay, Panginoon, hanggang kailan? Awit 13:1. O Panginoon, hanggang kailan? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha sa akin? Naglalabas ng kasamaan. Ang problema ng kasamaan ay ibinangon sa kasulatan. Una, Job 30:26. Ngunit nang ako'y humanap ng mabuti, ang dumating ay kasamaan. Ikalawa, Jeremias 12:1. Bakit nagtatagumpay ang lakad ng masama? At ang ikatlo ay Malakias 2:17. Paano namin siya niyamot? Sa inyong pagsasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon. Ang mga talatang ito ay nagbabangon ng maraming tanong na nasa atin pa rin ngayon. Bakit parang ang masama ay umuunlad at yung gumagawa ng kasamaan ay nakikinabang mula sa kanilang kasamaan? Marahil hindi lagi, subalit kadalasang sapat. Bakit ang mga matuwid ay nagdurusa ng gayong bilang? Nasaan ang Diyos kapag nangyayari ang kasamaan? Bakit ang Diyos kung minsan ay lumilitaw na naging malayo mula sa atin kahit pa nakatago? Huwag maliitin ang kasamaan. Ano man ang sasabihin natin tungkol sa problema ng kasamaan, dapat tayong makatiyak na hindi minamaliit ang kasamaan upang lutasin ang problema sa pamagitan ng pagpapaliit sa uri o dami ng kasamaan sa mundo. Ang kasamaan ay napakasama at kinamumuhian ito ng Diyos ng higit pa sa pagkamuhi natin. Kaya maaari tayong sumali sa hiyaw na umaalingaw-ngaw sa buong kasulatan bilang tugol sa maraming kasamaan at kawalang katarungan sa mundo. O Panginoon, hanggang kailan? Naantig ang Diyos ng kasamaan. Sa krus, si Jesus mismo ay bumigkas ng tanong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27:46. Dito, lalo nang makikita natin na ang Diyos mismo ay naantig ng kasamaan, isang kamanghamanghang katotohanan na makapangyarihang binigyang diin sa pagdurusa at kamatayan ni Kristo sa krus, kung saan ang lahat ng kasamaan ng mundo ay sumakanya. Ngunit kahit dito'y may pag-asa. Ang ginawa ni Kristo sa krus ay dinaig ang pinagmumulan ng kasamaan, si Satanas, at sa huli ay aalisin lahat ang kasamaan. Sinisipin ni Jesus ang mga salitang iyon mula sa awit 22:1 at ang natitirang awit ay nagtatapos sa tagumpay. Sa krus, tumingin sa unahan si Jesus sa isang pag-asa na sa panahong yun ay hindi niya makita. Kaya nga ang tanong niya ay, bakit mo ako pinabayaan? Paano tayo huhugot ng kaaliwan mula sa kanyang karanasan kapag hindi natin makita ang pag-asa sa ating harapan? Pinabayaan ba talaga ng ama ang anak? Wala ba siya sa tabi ng anak?
siya ay naroroon at nasasaktan sa sakit ng kanyang anak. Iyon ang ating makikita sa krus na paghuhugutan natin ng kalinga ng kaaliwan. Maaring hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos sa panahon ng mga negatibong karanasan. Ngunit nasa tabi natin siya, ang dakilang comforter, mga aliw. Pangalawang pagtatalakay, maraming bagay na hindi natin naalaman. Job 42:3. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking nasambit na hindi ko nauunawaan ang mga bagay na lubhang kahanga-hanga para sa akin na hindi ko nalalaman. Ang katapusang kasaysayan ay darating kasama ang tagumpay ng pag-ibig sa ibabaw ng kasamaan. Ngunit, samantala, maraming nakakabagabag na katanungan ang nananatili. Paano natin pag-uusapan ang problema ng kasamaan sa paraang maaaring makakatulong? Tingnan natin ang sagot ng Diyos kay Job. Labis na nagdusa si Job at binigkas mismo ang maraming tanong tungkol sa kung bakit napakaraming kasamaan at pagdurusa ang sinapit niya. Humihiling siya na makipag-usap sa Diyos upang makaharap ang mga sagot sa kanyang mga tanong na hindi nalalamang may higit pang nagaganap sa likod ng mga tagpo sa bulwagan ng langit. Ano ba yung hindi niya nalalamang tagpo? Yung usapan ni Satanas at ng Panginoon. At sabi ni Satanas, hindi ba magiging tapat sa iyo si Job? Pinagpapala mo siya. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang gusto mo sa kanya, wag mo lang siyang saktan. At ano ang nangyari? Lahat ng pag-aari ni Job kasama ng kanyang mga anak ay biglang nawala. Yun ang hindi niya nalalaman. Sinagot ng Panginoon si Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamagitan ng mga salitang walang kabuluhan? Job 38:1 at 2. Sa ibang mga modernong pagkakasalin ay ganito ang sinasabi. Bakit ang dami mong sinasabi gayong kakaunti lang alam mo? Yan. Sa talatang 4, eh, sa talatang 4, nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Sabihin mo kung meron kang pangunawa. Yun ang sagot ng Diyos kay Job. Leksyon naman sa tugon ni Job. Sa pamagitan ng kanyang mga tugon kay Job, nilinaw ng Diyos kay Job na maraming bagay ang hindi alam ni Job at hindi naiintindihan. Tulad ni Job, tayo rin ay dapat na mapagpakumbabang kilalanin na maraming mga bagay ang nangyayari sa mundo at sa likod ng mga tagpo na wala tayong alam. Ang katotohanan na maaaring hindi natin alam ang mga sagot sa ating mga tanong ay hindi nangangahulugang walang mabubuting sagot o na balang araw ay hindi maayos ang lahat. Bago yun,
Kinakailangan nating magtiwala sa kabutihan ng Diyos na nailahad sa atin sa napakaraming paraan. Pangalawang paghahati. Dalawang mga bagay na uunawain. At ang una ay mapagdudang ateista. Awit 73:15 hanggang 17. Kung aking sinabi, ako'y magsasalita ng ganito, ako'y hindi magiging tapat sa salinlahi ng maanak mo. Ngunit nang aking isipin kung paano ito uunawain, sa akin ay parang napakahirap na gawain. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuary ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Ang isipan ng Diyos. Ipinoproklama ng Diyos sa Isaiah 55:8 at 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking pamaraan ay hindi na mas mataas kaysa inyong ay higit na mataas kaysa sa inyong pamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Sa mga nakaraang pag-aaral natin ay makikita natin na totoo itong talatang ito. Ang kanyang mga isip ay malayo sa ating isip. Ang kanyang pamaraan ay hindi natin pamaraan. Kaya nga, hindi dapat nating ihambing ang mga kilos ng Diyos sa mga kilos ng tao, kahit yung kanyang mga saloobin. Sa ikaapat na leksyon, nakita natin na ang Diyos ay seloso, pero hindi katulad ng selos ng tao. Kaya huwag nating sukatin ang selos niya na gaya ng selos ng tao. Sa ikalimang leksyon naman, nakita natin doon ang puot, ang galit ng Diyos na iba sa puot at galit ng tao. Kaya nga sabi niya sa leksyong yon na ang paghihiganti ay akin, hindi sa inyo. Sapagkat ang paghihiganti ng Diyos ay hindi katulad ng paghihiganti ng tao. Sa leksyong 6, yung sinundan ng ating pinag-aaralan ngayong leksyon, nakita natin ang pagsisisi ng Diyos. At nakita rin natin na ang uri ng pagsisisi niya ay hindi katulad ng pagsisisi ng tao. Ang pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Hindi nga natin may sasaisip ang pagkakomplikado ng panukala ng Diyos para sa kasaysayan. Dahil dito, bakit tayo aasang nasa katayuang alam kung ano ang mga dahilan ng Diyos para sa kanyang ginagawa o hindi ginagawa sa iba't ibang sitwasyon? Ano ang mapagdudang teismo? Ang teismo, ang teis ay Diyos yan. Kaya nga, skeptical theist ang ating pamagat sa leksyon. Mapagdudang teismo, linawin natin ito. Isang paraan ng pagharap sa problema ng kasamaan base sa